Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live namin ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, proud na ibinida ng Department of Agriculture ang kauna-unahang Pilipino na isa sa kanilang mga opisyal na nahalal bilang isang chairwoman sa isang pwesto sa United Nations Food and Agriculture Organization o UNFAO. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni Rose Babiera. Nahalal bilang opisyal ng United Nations Food and Agricultural Organization o FAO ang isang Pilipino sa isinagawang halalan sa 20th Session Forum ng Biological Diversity for Food and Agriculture sa Rome, Italy. Sa anunsyo ng Department of Agriculture, proud na ibinahagi ng ahensya na isa sa kanilang opisyal ang nahalal bilang chairwoman ng Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture na si DA Assistant Secretary for Policy and Planning, Attorney Paz Benavides II. Ayon sa ahensya, maituturing itong makasaysayan dahil si Benavides ang kauna-unahang Pilipino na nahalal sa mataas na posisyon sa UN. Proud na pinuri rin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. si Benavides at sinabing deserving ito sa nakuhang posisyon. Dahil dito, maninilbihan si Benavides bilang UN Chairman on Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture simula ngayong taon hanggang sa taong 2027. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala ngayong buwan, opisyal lang ipinagdiriwang ang Filipino Food Month o ang Buwan ng Kalutong Filipino. Sa taong ito, maraming inihanda ang Department of Agriculture na mga aktibidad, katuwang iba pang ahensya upang mas mabigyang kulay at halaga ang mga pagkaing Pinoy sa Pilipinas. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Opisyal lang ipinagdiriwang ng Department of Agriculture o DA, katuwang ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA at ang Philippine Culinary Heritage Movement o PCHM, ang Filipino Food Month ngayong Abril. Ayon sa DA, nakahanda na sila sa magiging selebrasyon ng FFM o Buwan ng Kalutong Filipino. Alinsunod sa Proclamation No. 469, layunin nitong bigyang halaga, pangalagaan at protektahan ang mga tradisyon sa pagluluto sa Pilipinas at mas kilalanin ang mga pagkaing tampok mula sa iba't ibang mga rehiyon. Bilang selebrasyon rin sa taong ito, magsasagawa ng school campaigns at mini caravan ng DA habang maglulunsad naman ng Kain-Con 2025 ang PCHM kung saan magtitipo ng mga chef, mga magsasaka at researchers sa local food industry para talakayin ang local food cultivation. Mayroong ding ang Sarap Philippine Food Festival 2025 na 3-day trade fair para itampok ang mga produkto mula sa Farmer Cooperative Associations, partner agencies at mga negosyo o MSMEs. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinaghahandaan na ng Maritime Industry Authority at Philippine Coast Guard o PCG ang mga pagpaplano para sa kaligtasan ng mga pasaherong babiyahe ngayong Holy Week. Sa isang pagpupulong, tinalakay rin ng Marina at PCG ang iba pang maritime issues, kabilang ang pagpapatibay ng mga safety measure at pagmamonitor ng mga pier at terminal. Narito ang report ni Millie Borja. Nagpulong sina Maritime Industry Authority o Marina Administrator Sonia Maluan at Philippine Coast Guard o PCG District Commander Commodore
Jeronimo Tovilla sa punong tanggapan ng Coast Guard District STL upang pagtibayin ang ugnayan ng Marina at PCG. Layo na naturang pulong na tiyakin ang ligtas at maayos na biyahe sa karagatan, lalo na ngayong inaasahan ng dagsa ng mga pasahero sa papalapit na Semana Santa at tag-init. Ayon kay Marina Administrator Malaluan, ang kaligtasan ng mga pasahero ang kanilang pangunahing prioridad, kaya patuloy ang pakikipagtulungan nito sa PCG upang masiguro ang pagtalima ng mga sasakyang pandagat sa mga patakaran at regulasyon. Tinalakay rin ng dalawang opisyal ang iba pang maritime issues, kabilang ang pagpapatibay ng mga safety measure, pagmomonitor ng mga pier at terminal, at pagbibigay ng dagdag na personnel para sa mas mahigpit na inspeksyon. Nagkasundo ang Marina at PCG sa mga hakbang na dapat gawin upang masiguro ang kapakanan ng mga biyahero at ng buong industriya ng transportasyong pandagat. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, opisyal lang nagsimula ang 2 linggong bilateral exercise ng Filipino at US Marines. Layunin ng sanib-puwersang ito na pagsasanay na mas palakasin ang kakayahan ng sandatahang lakas, lalo na pagdating sa tactical operations. Ang iba pang detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Halos 500 Pilipino at Amerikanong Marines ang kalahok sa Marine Exercise 2025 na isinasagawa sa Camp Iranun, Barira, Maguindanao del Norte. Ayon kay Brigadier General Romulo Quemado II, Commander ng 1st Marine Brigade, 480 na marine personnel at iba pang security forces ang sumasailalim sa sanib-puwersang pagsasanay na magtatagal hanggang 11 ng Abril. Si Brigadier General Quemado II ang tumatayong exercise director para sa MAREX 2025 habang si Colonel Zaldi A. Deoneda ang Assistant Exercise Director. Layo ng pagsasanay na palakasin ang kakayahan ng mga kalahok, lalo na sa tactical operations. Kabilang sa mga aktibidad ng MAREX 2025, ang Joint Littoral Live Fire Exercise at Amphibious Assault Operations na mahalaga sa counter-landing at coastal defense strategies. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli namang nahigitan ng Philippine Ports Authority o PPA sa 5.2 billion pesos ang kanilang dividends na nakatakdang i-remit sa National Treasury para sa taong 2024. Mas mataas ito sa 5.06 billion pesos na naitala noong taong 2023. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Nalampasan ng Philippine Ports Authority o PPA ang record nito sa dividend remittance matapos aprobahan ng Board of Directors ng ahensya ang 5.20 billion pesos na kontribusyon sa National Treasury para sa taong 2024. Ang nasabing halaga ay kumakatawan sa 54% net earnings ng PPA batay sa calendar year 2024 unaudited financial statements. Ang nasabing halaga ay kumakatawan sa 54% net earnings ng PPA batay sa calendar year 2024 unaudited financial statements. Nilampasan nito ang 5.06 billion pesos na dividend noong 2023 at 4.4 billion pesos naman noong 2022. Ngayong taon, target ng PPA ang pagtatapos ng mga proyekto sa Salumage Port sa Ilocos Sur, San Andres Port sa Catanduanes, Banago Port sa Negros Occidental at Balingoan Port sa Cagayan de Oro. May nakalinya ring cruise ship port sa Coron sa Palawan, Burongua sa Aklan at Mambaho sa Camiguin. Sa ilalim ng Republic Act 7656 o Dividends Law, ang mga government-owned and controlled corporations ay obligadong magdeklara at mag-remit ng hindi bababa sa 50% ng kanilang taunang kita bilang cash dividends para sa national government. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinalaga naman ng Santo Papa bilang isang minor basilica ang simbahan ng National Shrine of Mary Help sa lungsod ng Parañaque. Ito ang kauna-unahang simbahan sa Diocese ng Parañaque na ginawaran ng nasabing estado. Narito ang report ni Dustin Bayog. Ginawaran ng status na minor basilica ng Santo Papa ang simbahan ng National Shrine of Mary Help na kabilang sa Diocese ng Parañaque City. Ang pagtalaga sa bagong status ay formal na inanunsyo noong March 27 na pagpapakita rin ng koneksyon ng simbahan sa Rome Church.
Ito ang kauna-unahang simbahan sa 22 years na tanda ng Diocese ng Parañaque na maiangat sa minor basilica status. Dahil dito binibigyan ng pribilehiyo ang simbahan na gumamit ng ombrellino o isang dilaw at pulang cone-shaped na canopy at ang tintinyabulum o isang bell na binibitbit habang nagpoprosesyon. Maaari na rin nilang gamitin ang simbolo ng papal keys sa kanilang mga signs at banners. Ang bagong basilika ay tahanan ng 100 taong tanda ng imahe ni Mary Help of Christians na nakatanggap ng canonical coronation noong 2022. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naniniwala naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na sagot sa namumunong problema sa kagutuman ng bansa ang ipinatupad nitong walang gutom nutrition education sessions. Paliwanag ng kagawaran, mahalagang matutunan rin ng bawat benepisyaryo ang tamang nutrisyon bukod sa mga natatanggap nilang benepisyo. Ang mga detalye iyahatid ni James Galange. Naniniwalang Department of Social Welfare and Development o DSWD na maaaring makatulong sa bawat pamilyang Pilipino ang ipinapatupad itong walang gutom nutrition education session sa namumurong problema ng kagutuman sa bansa. Paliwanag ni DSWD Undersecretary Edu Punay, bukod sa mga benepisyong kanilang natatanggap, mahalaga rin na magkaroon sila ng sapat na kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon. Sa ginanap na pagbubukas ng Walang Gutom Program Cook-Off Challenge, inuruan ng mga benepisyaryo ng ilan sa mga pamamaraan na malikhaing paggamit ng mga sangkap na maaari itong ihain sa kani-kanilang hapagkainan. Habang ang naturang programa naman ay isang makabagong estratehiya ng kagawaran upang isulong ang tamang nutrisyon at malusog na mga kaugalian sa pagkain sa mga benepisyaryo at kanilang pamilya. Makatatanggap naman ng buwanang food credit na 3,000 pesos ang mga benepisyaryong dadalo sa mga sesyon ng naturang programa. Target ng DSWD na maabot ang nasa 750,000 pamilyang kulang sa pagkain pagsapit ang taong 2027. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nagwagi ang Pinoy skateboarder na si Jana Flori Motic Panugalinog sa FISA Battle of Champions na ginanap sa Macau. Para sa Balitang Sports, ihahatid yan ni Mili Borja. Nakuha ng Filipino skateboarder na si John Flori Motic Panugalinog ang kampyonato sa ginanap na FISE Battle of Champions sa Macau. Dinomina ni Motic ang men's ollie 100cm category, dahilan para tuluyang makuha ang titulo sa naturang torneo. Ang FISE Battle of Champions sa isang prestihiyosong international skateboarding kompetisyon na nalahukan ng mga top athlete mula sa iba't ibang bansa. Binati naman ng Philippine Sports Commission si Panugalinog sa kanyang tagumpay. Ayon sa PSC, ipinapakita nito ang patuloy na pag-angat ng mga Pilipinong atleta sa international scene. Magugunitang nabulsa rin ni Motic noong nakaraang taon ng silver medal sa National Skate Championships 2024 Men's Street Open CAS matapos maitala ang score na 26.76 na idinaos sa bansang Malaysia. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. YouTube star na si V. Cortez, isinilang na ang kanilang baby number 2 ni Kong TV. Ang mga detalye panoorin sa showbiz report na ito. Meet Baby Tokyo Athena, ang ikalawang anak ng YouTube stars sa sina Kong TV at V. Cortez. Sa social media, ibinahagi ng Team Payaman couple ang pagdating ng kanilang panibagong little bundle of joy. At dahil dito, officially ako yan na si Kidlat na di napigilan maging emosyonal nang ma-meet ang kanyang baby sister. Sweet na naman ito na nakayakap pa sa kanyang kapatid habang nagpapa-breastfeed ang kanyang mommy. Agad namang bumuho sa mga komento ng pagbati mula sa ilang social media stars at celebrities, gaya ni Jessie Mendiola, Alodia Gosheng Fiao, Lovely Abella at Danny Barreto. Kung matatandaan, October 2024 nang inanunsyo ng vlogger at entrepreneur ang kanyang pagbubuntis. Sina V. Cortez at Kong TV o Lincoln Velasquez sa tunay na buhay ay ikinasal Hunyo noong nakaraang taon. At yan ang the better news sa mundo ng showbiz. Ito si Angelica Cosman ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan na po mga balitang Pampa-Feel Better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.